sama-sama tayong magiging saksi. Ilang beses na sinapak habang nakaposas ang isa sa 6 na inaresto sa Santa Ana, Maynila dahil sa patong-patong na paglabag o kasong paglabag kunsod ng maingay umanong inuman. Ang nahulikam na nanakit, barangay chairman at ang kanyang asawa. Saksi si Mark Salazar. Nagkagulo sa labas ng barangay hall ng barangay 901 sa Santa Ana, Maynila. Makikitang nakaupo sa monoblock chair ang isang taong nakaposas. Hanggang sa pagsasapakin siya ng lalaking nakaputi na kinilalang si barangay chairman Jerome Advincula. Maya-maya, sinundan pa ito ng sapak mula naman sa asawa niyang si Lucille. Ayon sa pulisya, inaresto noon ng kapitan at 4 niyang tanod ang 6 na inireklamo dahil umano sa maingay na inuman. Sinubukan naming kunan ng pahayag si barangay chairman Advincula at misis niyang kagawad pero tumanggi silang magbigay ng pahayag alinsunod umano sa payo ng kanilang abogado. Nakakulong na sa MPD Police Station 6 ang 6 na nahaharap sa reklamong paglabag sa ordinansang nagbabawal mag-inuman sa pampublikong lugar. Bukod pa yan sa direct assault, disobedience to person in authority at physical injury. Na-inquest na sila sa piskalya. Tumanggi silang magbigay ng pahayag habang hindi pa nakakausap ng Public Attorney's Office na tutulong sa kanilang kaso. Wala raw silang planong magsampa ng kontrademanda. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Ipinagpaliban ng COMELEC ang mock elections na idarao sana sa Sabado. Kailangan kasing sirain ang mga naimprenta ng balota dahil hindi kasama rito ang 5 aspirant na pinalalagay ng Korte Suprema. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hindi sinama ng Commission on Elections ang 5 aspirants sa pag-imprenta ng balota. 2 kasi sa kanila ang dineklarang nuisance candidate, habang ang iba ay dinisqualify, nireject ang aplikasyon o kinansel ang Certificate of Candidacy. Pero alinsunod sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema, kailangang ilagay ang 5 sa balota. Kaya tigil muna ang pag-imprenta ng balota sa National Printing Office. Ayon sa COMELEC, 6 na milyong balota ang kailangang sirain at hindi na magagamit sa darating na eleksyon. Sumulat na sila sa Commission on Audit para ipaalam ang gagawing pagsira at inimbitahan silang saksiyan ito. Ito yung bahagi ng mga balota na tinatayang nasa 6 million na sinasabi ng COMELEC na naimprenta na nila pero hindi na nila magagamit. Sa pagtaya ng COMELEC ay nasa 150 million pesos ang nagastos na nila sa pag-iimprenta ng mga balotang ito. Isesred na po natin ito later. Kasi po baka may mag-akusa dyan na baka magamit yung mga balotang yan. Tatalima ang COMELEC sa utos ng Korte Suprema pero hindi raw itong madali at may mga aktibidad na maantala. Yung pong pagbabago ng election management system, pati po yung trusted build natin, kahit po yung yung ating mock election na dapat ay nakaschedule. Sa Sabado. Ngayon, sa Sabado ay ating pong nireset yan at ginawa po nating 25 more or less. Wala pang naimprentang balota para sa local candidates ayon sa COMELEC. Mas apektado ngayon ang pagdaragdag sa balota ng pangalan ng senatorial aspirant na si Mustafa. Alphabetical kasi ang pagkakasunod-sunod ng pangalan kaya mababago ang numero ng mga aspirant na kasunod niya sa balota. Ang kinababahala ng COMELEC, meron pang ibang petisyon tulad dito sa Korte Suprema. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kami back to zero ng back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. Kung hihintayin naman ang desisyon ng Korte Suprema sa lahat ng petisyong dinidinig dito bago ituloy ang pag-iimprenta, kakapusin na sa panahon ayon sa COMELEC. Hindi po kasi with all due respect kami pwedeng maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. Hindi naman po kami pwede dumulog sa kanila sapagkat independent body ang COMELEC at syempre ginagalang natin sobra ang independence ng Korte Suprema. Posibleng ituloy ang printing ng mga balota sa Lunes o Martes. Para mapabilis, posibleng gamitin ang 4 pang printer ng NPO bukod sa 2 ginagamit na. Huwag pong magalala ang sambayanan. Ginagarantya po na inyong Commission Election. We are in control of the situation.
Ayon naman sa PNP, umabot na sa 85 ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. 22 sa kanila ang naaresto sa checkpoint, 10 sa bypass operations, 39 sa police response operations, at 3 naman sa pagsisilbi ng search warrant. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Humihingi ng fingerprint analysis ang dating aktres na si Rochelle Barameda sa itinurong mastermind sa pagpatay sa isang negosyanteng natagpo ang nakasilid sa drum sa Bulacan. Ayon po sa NBI, titignan kung pareho ang fingerprints ng suspect sa isinasangkot noon sa pagpatay sa kapatid ni Rochelle na si Ruby Rose Barameda. Saksi, si Jamie Santos. Umami na ang isa sa 3 arestadong suspect sa likod ng pagdukot sa isang negosyante nitong January 5 sa Quezon City. Sa extrajudicial confession niya, ayun po, sinakal nila ng electric wire. Minamando pa ka ng mastermind na patagalin nyo ng mga 5 to 10 minutes para siguradong patay na talaga yan. Pagkapatay, inutusan sila ng mastermind na itapon sa kahit saan. Ang kanilang biktima, ang 62 taong gulang na negosyanteng natagpo ang patay at nakasilid sa drum sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi na siya pinangalanan, alinsunod sa pakiusap ng kanyang pamilya. 200,000 piso umano ang ipinangakong ibabayad ng mastermind sa umano'y mga gun for hire na sina alias Noli at alias Mervin. Nagbigay itong mastermind ng paunang bayad na 100,000. Pag na-accomplish nila yung trabaho nila na ito nga, patayin itong biktima, yung businessman, ibibigyan pa ulit ng karagdagang 100,000. Utos din ng mastermind na kuhanan ng video ang negosyante bago siya tuluyang patayin. Naaresto sina alias Noli at alias Mervin nang matrace sila ng pulisya na nagwi-withdraw sa ATM na mula sa account ng negosyanteng biktima. Nakita po doon sa CCTV footage na yung nag-withdraw doon sa account ay hindi po yung kanyang father, kundi po yung 2 suspect. Ang umano'y mastermind ng krimen, nahuli ng kontakin at makipagkita sa 2 suspect na lingid sa kanyang kaalamay, hawak na noon ng mga pulis. Sa investigasyon ng QCPD, lumalabas na matagal nang magkakilala ang mastermind at ang biktima na may alitan umano tungkol sa lupa. Lahat ng mga transaksyon lalo sa lupa, nagkakasama yan. Nagka-interest rin siguro itong victim natin, kaya yun ang nangyari. Mahaharap sa reklamong kidnapping with homicide ang umano'y mastermind at 2 suspect. Ayon sa QCPD, tatayong testigo si alias Mervin laban sa mastermind at kay alias Noli. Akala niya magbabantay lang ng farm. Ngayon, nabigla lang siya. Actually, napakalaking tulong. Hindi na nagbigay ng komento si alias Mervin. Si alias Noli naman, Pasensya na po talaga. tumanggi ring magkomento ang umano'y mastermind sa akusasyon ng dating aktres na si Rochelle Barameda, na siya rin ang isa sa mga iniuugnay noon sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Ruby Rose pero kalaunay na akwit din sa kaso. Ano po masasabi niyo? Kayo ba yun? Abogado na pabahalan. Oo. Anong masasabi niyo sa pamilya Barameda na kayo iniuugnay pa rin dito? Wala po ako masasabi. Abogado na pabahalan. Okay. Noong 2007, pinatay at isinilid si Ruby Rose sa sinimento na drum at itinapon sa Manila Bay. Si Rochelle dumulog kanina sa National Bureau of Investigation para humiling ng dactyloscopy expert o fingerprint analysis at makumpirma na iisang tao lang ang hawak na suspect ng QCPD at si Lope Jimenez na siyang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Ruby Rose. Checkin namin ngayon kung meron kaming file copy nung Lope Jimenez and ito ngayon yung Dueñas, Big Dueñas. So i-compare namin yun, makita natin kung yung fingerprint impression belongs to one and the same person. Yun ang maitutulong namin sa kanila. Kapag lumabas daw na mula ito sa iisang tao, Probably solved na. Masosolve, no? Yung remember parang meron silang kinasuhan dati na it was later dismissed by the court, no? So ito, mare-reopen yung case probably at matutuntukan na yun, yung insidente na yun.
Mabilis lang daw ang paglabas ng resulta kapag napagkumpara na ang fingerprints. Kung maibigay raw ng QCPD ang fingerprint impressions ng hawak nilang suspect sa loob lamang daw ng 48 hours, maaari nang makuha ang resulta. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Inirekomenda ng Justice Department na sampahan ng 62 counts ng money laundering si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 30 iba pa. Kaugnay po yan ng mga maanumalya umanong transaksyon na kinasasangkutan din ng 5 kumpanyang iniuugnay kay Guo at sa iligal na pogo. Sa resolusyon ng DOJ, sinabi sa mga naturang kumpanya idinaan na ang perang mula umano sa mga iligal na aktibidad. Hindi rin daw dumaan sa bangko ang pera. Inirekomenda rin ng DOJ ang pagbawi sa iba't ibang sasakyan gaya ng helicopter, gayon din ang Baofu compound at mga titulo nito. Kinuwestiyon sa Kamara ang pagtuturo sa comprehensive sexuality education sa mga batang estudyante. Saksi, si Ian Cruz. Dapat bang ituloy ang pagtuturo sa mga batang estudyante ng Comprehensive Sexuality Education o CSE? Yan ang gustong ipa-review ng House Committee on Basic Education and Culture sa Department of Education. Hindi nyo ba iso-suspend? Does the DepEd just want to proceed with this or you will have an answer to us by next week if this would be suspended? The discussion started already a few weeks ago. We will be sending the message and then we will be updating the House po. Sabi ng DepEd, sa Reproductive Health Law o RH Law, nakaangkla ang kanilang Department Order 31 noong 2018 sa implementasyon ng CSE. Kabilang daw sa kinakaharap na problema noon ang maagang pagbubuntis ng mga bata sa adolescent age, pati na ang tumataas na HIV cases sa hari nila. Git ng DepEd, nasa IRR o Implementing Rules and Regulation ng RH Law na dapat magbigay ng naaayon sa edad na responsible parenthood and reproductive health education sa mga school-age children. Sa ilalim ng RH Law, mga batang edad 10 hanggang 11 ang dapat bigyan ng kaalaman ukol sa CSE. Pero sa pulong kanina, sinabi ng DepEd na kinder pa lang, may ibinibigay na silang pundasyon para sa CSE sa mga bata. Do we need to go as early as 6-5 years old and teach them reproductive health and gender sensitivity? For the early education, it's not actually the actual sexuality education that is taught, but these are foundational knowledge, like for example, identifying their body parts and describing practical ways of caring for their and protecting their bodies. So that is in general. It's not really that specific. Isinama sa agenda ng komite ang paksa ukol sa CSE dahil sa natanggap na mga komento ng mga mambabatas mula sa mga magulang. Magpapatawag si Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ng pagdinig para mabigyan ng linaw ang issue. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na kinikilala nila ang mga concern ukol sa implementasyon ng CSE, maging ang probisyon sa panukala ng Senado. Bukas daw ang pinto ng DepEd para sa mga pahayag at mungkahi. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.